kita mga anak, mga apo, mag-practice kita, kay pagkasyon ng Domingo, magsimba, mag-apil kita, mag-awit kay kita. So, saan na ka nakapaagi na mag-compete ang mga bata? Kaysa kung namay na lang ang simana, ang bata, hindi siya magka-participate, wala niyang mahimo. No? So, muna ang kong encourage sa inyo ng suong. Okay? So, kinsa may atong mga kay sa unang marami na pinaot niya ninyo na lima na ang atong sulti sa sunod, dili mo mataha, dili ka mo mabuano, pinalan manandam ka mo kay matod pa sa Santiago, ni Apostol Santiago. Iyo pa niya sa Ensulat. Dili lang kaligo ra kita pagpamati sa punong, kundi ato sa ikinabuhi ang mga bulong. So, makaayo man ang pagpamati, pero kung magpabili na lang kita sa kanunay, nagpamati na lang, di po na ang kaayo na lang. Kaya, ang pagpamati, kung saan lang ka nakabahin, pero makuha nato ang benepisyo sa ato na batin, na madungo, kung ato ka nang sundon, ato ka nang ikinabuhi. Now, ang isa sa mga akong buot hisgutan, karon atong tunan, kaya kinahanglan kaayo nato sa atong ginabuhi. Kinahanglanon di kayo. Dako ay kining kinahanglanon sa kinabuhi. No? Pag-execute sa atong pagtuo, kinahanglanon kay kini o sa pag-ayo sa atong kinabuhi. Kinahanglanon kay kini. Kini gitawag nga prayer. So, ang ato karon is why pray, anong mag-angkop ng ta. Okay, ang atong subject karon prayer. Isa kini ka subject. Ako gyud na is duha ang atong isgutan ka subject. So, mahuman ako ni sa sayura, dali ra ni mahuman, kaya ano naman, dali ra ka ni mahuman. Okay. Nagtaas man yung ismutanan, pero mabuon ako, ato lang emphasize ang ka-importante nga naman ako. Kay, usahay ra ba, kita, kasaling kita, di mo tayo kaampo. No? Ayaw kita kaagda sa pag-ampo kung grabe na ang sitwasyon. Pero kung wala gani, grabe kayo ka na, dili kayo ka ma-compel, dili kita tayo ka gani na mag-ampo gayon. No? Okay. So, why pray? Anong mag-ampo man? What is the function of our prayer in our life before God? Kung sa may function, kung sa may lihok sa atong o kapuslanan sa atong pag-ampo, diya sa atong mga kinabuhi atubangan sa Diyos o minimum kaibutana o sa atong existence ba, sa atong pagkabuhin sa kapuslanan. Okay? So una, atong basahon ang Galatia 6:7 atong sa Biblia. So kung wala mga Bible diya, sahay ang atong una-una na itang mag-ampo kay ako ba din natin ko pa mag-ampo. Pero kining pag-ampo, tungod di kay nagtuo ka. Pero natingala ko aning mga lalaki, mga ulikaw. Anong kapag yung mga pang-ulikaw ang lalaki? Bisag mangurog-kurog na ng babaan na sa kahadlok ang pangdugan. Anong kapag yung mga ka-explicar na tapos ko si anak ka lalaki? Ano ka na? Hindi ay mabuhi ang lalaki kung wala yung lalaki, wala yung babae. Na bisag kulba na, pero iugad ka, magito ka kulba, makamaulang. Nung magkasulti lang. Ana, di ba? Na. So, pero sa pag-ampo ka nung ligan maningkamot, kaya ingon man nga, kulbaan nung buko, basta mag-ampo ko, kaya kulbaan ko, kulbaan ko, hindi ko manong. Naman ko yung nasugatan ni nana pa. Kulbaan, nana, magkurog-kurog. Mas ipag-ampo na, mayroon dahil nga, nakalilingan ko, kaya ito ko kulong. Nga, kulbaan ko. Pero kung kulbaan ka, hindi mo naman doon. Parang nga magkapaugil ka. Kung hindi ka kabalong, hindi mo naman doon. Nasayod ka ba kung siya ka-importante ang pag-ampo? Kung buhato di mo ang pag-ampo. Kung sa'y kapuslanan anak sa iyong kinabuhi, atong tanawon una ang Galatia 6:7 sa nyo. Nga, diligay na ito dapat palabyon ang opportunity, ang kanigayunan na makaampo ka, mga igsuko. Iyon pa diha sa Cebuano, ayaw ka mo palimbong. Ang Diyos, dili magigay-ligay.
Kay bisan unsay ipugas sa tao, unsay mahitabo. Kay bisan unsay igapugas sa tao, mausap ka na ang iyang pag-animo. Sa to, ang kining pagpugas, nagtumbok kini mga kaigsuonan sa atong buhaton, kanang atong paningkamot. Kung unsay atong mga paningkamot, unsay atong mga buhat, sa lain pagkasulti, unsay atong mga buhat, karang atong ginabuhat, dili na siya buhat na wala na epekto. Naami na epekto. Na ay negatibo, na ay positibo, na ay maayo, na ay dili maayo. Pero ang gusto nato nga ang mahimong maani nato sa atong gipugas, maayo. Maani tag maayo. Amen? Busa, kung gusto magaling nga mo ani maayo, buhaton nato ang maayo. Unsa may maayo buhaton? Dili magampo o magampo. Ang maayong buhaton, magampo. Kung di ka magampo, nasayod ka na nga ani mong gibuhat, dili maayo. So, nagpugas kag binhi nga di maayo. Mao na nga kining pag-ampo kinahanglan ka pugi. Pugi ka mo pugas. Di ba? Kay ang taong pugi mo pugas, sige tanong, doon na din na siya maani sa iyang mga tinanom. Kay ang taong pugi sa pagtanom, gapugi siya sa pagtanom, kay naglaom siya nga sa unahan, sa sige niyang tanom, diha sa iyang mga tinanom, muani siya gikan diha. Ingon nga, di na ko magtanong kung kamong gayon, nga naman, namatay man itong una na kong gitanong. Di na ko magtanong. Di na maayo. Dapat magtanong niya kung ka. Namatay. Tanong mo sa putro. Namatay. Tanong mo sa putro. Pangitag pamaagi. Hindi, kung sa bagay kulang atong una na kung pagtanong, ganun namatay ba ito? Kung sa bagay, wala na ko nabuhat, ganun namatay na itong una na kong gitanong. B, magsulay lang kong lahi nga pamaagi sa pagtanong. Kaning paagi ha imong ani ro. Basiktuan ako ito gitanong ang gamong guys sa basa nga yuta nga gakatubigan, maong nalunot yung gamot. Diri raw ko ani makita yung guys sa adlaw kaning ugang nga area. Ana. Dini raw ko ani balason nga area, dini raw ko magtunas. Magtanong ko gamong guys. Di ba? Magsulay ka. Dili kay magbalik-balik ka sa isa ka pamaagi nga dili effective. Di ba? Kapila na nimo na isuyan nga pamaagi dili man effective. Balikon pagyapon nimo ayon na pag-improve na. Amen. Ang pag-ampo inana gyapon. Doon animo magsusi ng gangano ka nga gidungog sa Ginoo ang pag-ampo niya do mga tawo nga nag-ampo sa unang panahon. Unsa may basihan ngano nga gidungog mo yung pag-ampo? Di ba? Magsusi ka. Mag-search ka kung unsa ang mga pamaagi, ang mga technique, ang mga pamaagi. Nga ilang gisunod sa pagtanong. Yung gaya ko pagtanong, pag-ampo. Buhat sa pag-ampo. Ang atong buot ipasabot. Kaya mo ka nang itudlo ini. Ang pagtanong, diha sa unod, matod pa sa verse 8, kay ang magapugas alang sa iyang kaugaling yung unod, gikan sa unod, mag-aani siya pagkanunod. Kanang kamunggay, kung imo nang itanong, unsam na siya, para na siya espiritu o para sa unod? Para sa unod. Madunot. Di ba? Madunot ang yapon. Pero matod pa din gikan apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu, mag-aani siya, kinabag na yun. So, importante ang tao nga doon na siya pagpugas, dili lang sa unod, kay bisan unsa may imong ipugas sa unod, madunot man. Mawara man. So, importante sa tao nga makapugas po siya diha sa alang sa iyang espiritu. Ang pagpugas, ang pagtanong mo kabugay, alang sa unod, kay utanon na to. Magkakaon na itong unod, pero muan nila matanong pagkanunod, kay kining unod, madunod naman dala apil kamunggay. Amen. Wala kay, in other words, wala kay maasahang paglaom sa mga butang nga alang sa unod. Madato magkakaroon, maprofessional magkakaroon, ma-degree holder magkakaroon, madaghan man imong kwarta karon, madaghan kakabtangan karon, musikat magkakaroon,
walay promise din ha nga eternal life. Walay promise din ha nga makasulod ka, makapuyo ka sa kingdom of God, sa gingharian ni Jesus Christ. Inig mo balik ka si Jesus Christ, walay promise nga katong mga dato, katong mga successful nga mga nga 5 na kabuok degree. Di 5 na kabuok kurso, ana. Katong mga famous nga tao, mo ni pasudlon katong mga failure ga. Katong mga wa ang kaumag eskwela, di nahimo na lang construction work kay mo man lagi. Naglibot kay wa na kuan. Ana. Dito makasulod kay failure to. Wala pa iana ang Ginoo. Di ba? Wala man. Kay ang pagpasulod sa gingharian sa Dios gibase sa atong pinugas diha alang sa espiritu, dili diha sa pinugas alang sa unon. Amen? Amen. So kinahanglan tang magkugi nga magkapugas ta diha sa espiritu. Kumusta man ang atong umahan? Kumusta man ang atong pagpamugas? Diha alang sa espiritu. Basi kugi lang ta mamugas alang sa unon. Unya sa atong mga espiritu wa kitay pugas-pugas. So wa na tay malauman nga maani. Kung doon na magalitay di pugas, pipila lang kabuok, dali ra po mahurot. Dali ra tang maluyahan kay pila ra man kabuok atong pinugas. Di ba? Walay abundance, pero ang tuyo kinahanglan dapat na ay kadagaya sa ani sa diha nga dagaya ang atong pinugas. Na kung magmadagayaon ta diha sa mga pag-ampo, mag-ani nato ang madagayaon nga espirituhanon sa atong kinabuhi nga panalangin. Ang espirituhanon nga revival, ang espirituhanon nga kalipon, ang espirituhanon nga paglaom, ang espirituhanon nga kalipay, kalinaw nga espirituhanon, kadasig nga espirituhanon, tanang espirituhanon mga butang nga diha atong mapahimuslan, makuha nato kung maani nato kung madagayaon ta sa pagpugas alang sa atong mga espiritu. Usa ni anak mo pinipag-ampo. Ayun, di kita maka-expect na dagay ang atong spiritual harvest, ang atong spirituhan nga ani. Kung kaisa ta mag-ampo sa isang simana, ang imong maani anak, pag-abot Domingo, dinagay ikaganahan simba. Galuyahan ka. Kay walay lami sa imo ang mga buhat nga mga espirituhan, walay lami. Way kadasig kay ngano man. Mas madasig ka pa sa lain mga butang. Mas aktibo ka pa dito. Kaya naman, dito man ka nagpugas o daghan. Alam sa unon. So, sa lain pagkasulti, mas fuel ka dito. Mas natubilan kang maayo dito. Mauna nga dali ra ka dito paandaron. Paandaron dito. Dali ra kay ka paandar. Pero, hindi sa lahi-bahin, sa espirituhanon, hindi ka dali duktan o dagkutan. Kaya naman, kay sublot. Dili dali mahaling. Una nga uban maniguro gyud nga. Sa usa ko na lang makita pamaagi mo dasig igno na lang. Pakpapud mo diha. Usahay mo lang mga insulto na lang. Saman mo mga tuod mo. Ano mo mga tuod? Wala bang ikaw diha? Kung na, para na lang yung padasig, di ba? Yan, sa mo, tinoon na, nasilo na yung, di na yung sa mo padasig na nalain. Sa na kami. Di ba? Di ba, inana? Kahit turon lagi sa papilintamot nga madasig, pero hindi ay kadasig, usa kini siya sa fruit, bunga sa imong madagayaong pagbugas, alang sa imong espiritu. Kanang kadasig, wala kay maani nga kadasig kung wala ka magpugas kina. Busa kung luya man ang tao karon, ikaw luya ka karon, ako luya, kung doon naman tayo ibati nga kaluya diha sa espirituhanon, wala tayong kadasig. Kaninungdan anak, wa mo doon ka magpugas para madasig ka. Doon na nga wa tayo maani nga mga madasig na to. Nabagay nakita din na nga masayon ra kayo mag-utan, masayon ra kayo magluto mga pagkaon kami niya. Magluto tao kuan, magluto tag itlog. Oh, pagkuhang itlog dito sa pugaran, ito ay manok dito ng itlog. Pero ang tao nga way manok, may mo ra sa pagkuhang itlog tag pagkaon man itlog pero ra yan itlog. Di isang tama kapalit kay wa sa tay kwarta ipalit.
Kaya wa man lagi magpugas. Wa man magtrabaho, wa man maningka. Lami, hindi kayo liputan. Kaya naman, kita kaglabutan kayo sa kagitan. Sige na tagpangan doy. Sa laing pagkasulti, gutom na. Pero ay makaon. Sa Espirituhanon, gutomon ta. Buto pa sa maluyahan na lang ta sa kagutom na sa Espirituhanon kay wa ta nagtubig pugas. Nya kining pag-ampo mga kaisunan, mauni siya dapat atong ipugas ang binhi sa pag-ampo. Kanunay kita mo, pugas diya sa binhi sa pag-ampo. Ang problema kay wa nato ma-realize nga kini di ang pag-ampo sama sa pagpugas mo na nalita ampo. Wa na to ma-realize nga ang taong pogi magpugas daghan maani. Daghan siya malauman nga natanong na sa nako to, nasa tinanong avocado, nasa tinanong tanglad, nasa tinanong sa kapunuan saging, maragatawa, nasa tinanong nga mangga, nasa tinanong sa punang lubi, pagkaugma, nandiyan na sa kapunuan, nasa lupa sa kapunuan, kamuti, bingala, usan yung nga, isa raman ay kabukudlot kamuti, di mo tanong. Pero imo bitaw nang itasok sa yuta, mabuhira na siya kaya, kung buhi o sige mo. Pero ino ra nang ilabay sa basurahan, wag gid malauman ana. Ug naay kalabasa imong gipikas, niya naay liso ana. Ang imong una ilabay sa basurahan. Pero ilabay pa nimo na dito sa yuta, kung doon na yuta imong palibot, iitsa ra gud ng liso sa kalabasa dito. Basin dig mabuhi na. Sa kadaghan na ni mabuhi, makapamutlo na kagudlod ato, lami na kay tuotanon. Pero imo di basurahan nimo. Kuha dito nagkabunog sa basurahan kay wa ang kakabalungan, mas maayong magpugas kaysa ibasura. Di ba? Amen. Usahay yung ka nga, ay, nakuha kag sili, na yung mga sili, nangalata na. Ay, di na naman maayo kay lata na. Pero ang kapuslanan o dato na lata, kuha ganin na iwad-wad din ang liswa ng sili dito sa yuta. Kung asa, basta na yuta diha, iwad-wad lang na dito. Kung buhiyo na, sige na mabuhi na ba? Magkita na sa adlaw, maulanan na, naanag kapatong sa yuta. Kung di na putputon sa lamigas, mabuhi na. Di na, lipay na ka nga, pagkasunod, si Mana, naninituro. So, tani mo na kani. Ay, nadugay kita rin, sili lagi. Oh, di ba? Ako nang disulayan sa kung kinabuhi mga kaisunan. Nga, di ko ka nang magsimilya-similya pa. Di ba itsara na diya, sa mabuhi lang. Di ko amang, ang Ginoo gani wa man ni ipang-arrange diya ang lasang. Wa man ni ipang-arrange ng kuha di na, nagsagol man na. Di ba? Pero kung wato kag lasang ang mga nitibo dito, mga luman, mga kaigsunan, maadtura na sila lasang, buhi na sila kay makaon dito. Tinanom sa Ginoo, wala di pang arrange. Di ba? Ano nga dito makaon? Usa, kanang mga ingon ana, usa nang nakatikmit. Yung kagagamay na magkanya akong yuta, di man makatanong kung isa ani, isa ana. Ay ibang itsa ragod na din na, pasag di sila kinsay mo survive. Yung kagao sa naman, magkagubot, magkagubot na sila din na. Wala pa sab, dinahin ko ang lasang. Ang mabuhi, nga itubod sa Diyos nga mabuhi, ikaw malipay kay mo ani ka. Ano na, ragod? Di ba? So, kana, pagtulong anak dito sa panginabuhian ha. Pero ano yung tabalik sa spiritual? Padayon na to. Madunot na lagi ang pagkitanom na to sa ato. Muna nga, bisag kung saan ito pa na to, mawala na ba? Mawala na. Bisag kung sa'yo atong panikamutan ani para sa alang sa atong unod, mawala ra. So, ang importante, hindi na to kaligtan, nga magpugas punta alang sa espiritu. Kaya kining alang sa atong espiritu, kinabuhing gayon ang atong maani-ani. Kinabuhing gayon. Karon, mga kaigsuunan, ibalik ko, sige na nato kabalik, pag-ampo, maogyon ang isa sa dapat nato ipugas, bindix pag-ampo. Sige kang pangayo sa Ginoo, sige kang pagkinsulti sa Ginoo. Buntag, odto hapon, tanang higayon sa imong panahon sa kinabuhi na kay pagkinsulti sa Ginoo. Diba? Nakay panahon sa pagpugas. Mangayo ka, mangayo. Dili lang sa ganang pag-ampo nga puro na lang mangayo. Although, ang meaning sa pag-ampo is earnest request. Mo man ang prayer, earnest request. Kana bang hangyo nga kana bitong kinasingasin yun. Kinauyukan. Kinasingasin. Nga dito, gihukan sa imong kinusuluran. Kinauyukan sa imong kinasingasin. Ang prayer. Ang meaning niya. Request. Pero,
O bani po pasalamat. Amen. Sa Pilipos 4:6, di ba? Ito sa city. O bani po pasalamat. Dili lang kay puro lang pangayo. Kay naay gihimong nahimuot ako mga kaigsuonan sa gi-share sa atong igsuon. Siya nakadungog ka ba ni Pastor? Dito ko sa siya nga naay nagwali niya iyang giingon ato niya dunay tulo ka lamisa. Diya sa dito daw sa di pakasama niya ani ang sambingay dito sa tubangan sa Dios ba? Dito sa presensya sa Dios. Dito daw sa presensya sa Dios, naay tulo ka lamisa, ang isa ka lamisa tigdawat sa pag-ampo. Busy kuno kayo. Grabe kang busy ang trabaho dito sa kanangkuan katong tigmeron lamisa na tigdawat sa pag-ampo. Grabe ka dagang i-process ng mga request. Kaya prayer. Busy ka mga tao dito. Pero sa sikan nga lamisa, busy gyapon kay releasing table man. So katong i-request i-process dito sa ikaduhang lamisa para ma-release ang mga request dito. Okay ni para dito kang Julius, para din dito kang Lisa, para din dito kang Lian, para din kang Ricky, para kang Mate, para kang daga tayo. Oh. Kita din para sa ato, kada isa sa ato. Busy ang release. Oh. Pag ikatulo na, hindi naman. Wala magulo kayo. Karena sila magulo dito ang i-assign. Ano sila? Kanto ko mga bahin, pasalamat nga table. Table sa tigdawat sa pasalamat ba? Tig-process sa mga thanksgiving, mga pagpasalamat. Ang ikatulo, wala magulo kayo ka pasalamat. Mo nang minaw. Kayo dito. Nga ang isa dito, katong himong example, is kato bitaw napulo ka mga sanglahon ng diayo ni Jesus. Amen. Napulo ka sanglahon diayo ni Jesus, isa ka magbalik para magsimba o magpasalamat. Ang siyam, igo ra ni dawat, wa mo balik og pasalamat. Mao na nga dili ay nato maayo buhaton nga uldo kana mag-ilustrasyon nga di mo mabasa diha pero gigamit ka kana para lugar magiyahan ang atong una nga maayo gid ay nga mangayo ka, mo-request ka nato sa Ginoo, mulod ka pero ayaw lintis siya sa pagpasalamat. Di ba? Sa Salmo kapitulo 50, katong gibasa nato kanina, verse 23 ba to o 22 nga ang nagahalad sa pasalamat, halad sa pasalamat kanako nagahimaya. So, ang atong pag-ampo, nindot kayo, madasig ka kay nga naman, nagdawat ta, nagpasalamat na ka. Nindot ka atong relasyon diya sa Ginoo. Pero di man maayo ang relasyon kay kaning di ba? Dili man maayo ang relasyon, wa may kalipay basta sige ra pangayo. Ikaw sige ra kag pangayuan, pero katuntua ang imong sige girilisan sa pangayo, wala gid mahinungdon sa imo nga magpasalamat man lang. Dili maayo ang relasyon ana sa iya. Kaya unsa man ning usa ka paagi sa pagpasalamat. Dili kadtong ingon lang nga salamat sa imong gihatag. Salamat Lord. Ang gibuhat atong usa ka tawo sa lahon nga estranyo ba gyud nga sa lahon nga minaayo. Nibalik siya og nagpasalamat. Usa gibuhat niya mihaba sa kinang sa Ginoong Hesus aron pagsimba. Unsa man to? Kini siya mga kaigsuonan, willing siyang mag-serve sa Ginoo. Oh, di ba? Muna nga, ang nakanindot sa pamilya nga, ang mga anak, di nila sige request, kunya ang inikanan, busy sige release. Ang mga bata, mag-una po dahil nga na-table dito para sa Thanksgiving. Di ba? Ang mga ginikanan, o bisan kinsa sa ato, i-apply na to sa bisan asa ng relasyon. Once nga nag-request ta, i-releasean ka sa atong request, angay yun nang magpasalamat ta. Kay maunay maayo sa relasyon, maunay makahatag og kadasig. Dasig ang dawat sa atong request, dasig nga mo release sa atong request. Kay ngano, kanang si tawag na, dasig man ang maong relasyon. Lively, buhi ang relasyon kay ang katong gadawat, mapasalamat man. Ngano man, kay naaman sa iya nga willing po siyang mag-serve. Willing siyang mag-serve. Di ba? Malipay po ang naghatag kay nga naman. Mo-offer mo kasi mong kaulingon. Basit na ibulaton biya ha? Ignanan ko, subuan ko kay para kung makabahos po mo ba sa imong pagkamaayo sa ako. Di ba? Oh, kasi nakaihan niyo, ignanan ko kay aron po makabahos po ko nga malipay po ka sa imong mga pagkamaayo sa ako, na imo kong gitabangan.
imo po kung gitubo, gihatagan sa atong mga hangyo. Di ba? Pero kadang wadto lang ka kay magpakita na lang po ka kaigo na nas buka mo request. Wa gid ka ingon nga kanang grateful ka. Mapasalamaton ka. Dili na makatago kadasi. Mo na nga ang pag-ampo di ay dili lang po di ay puro request, kundi ang pag-ampo ubanan po nato og pasalamat. O ang pasalamat dili lang bunga sa baba, kundi magpagamit tas Ginoo. Mag-serve kaniya. Lord, kung gaano na gani bulaton di Ginoo, hindi ako ko magpasugo di ko Ginoo. Sugo ako. Mo na nga mo-volunteer po dai ka. Kung ana ka sa church, hindi mo ka sa church ka. Ay, kung na may leader sa church, brad. Ha? Kung naagad bulaton diya, subuan ako kinahanglan ko subuon. Pero kung nakakita ka nga na bulaton nga di nakakinahanglan subuon, mukata na lang na. Ayaw na masuko. Na siya ang makahatag sa kadasig kalipay. Amen? Hallelujah. Okay. So, inana ang pag-ampo mo ni mga function, mo ni ang mga kaayuhan diya sa atong mga pag-ampo. Unya, mao na ang pag-ampo dili puro request kundi naaboy pasalamat. Naay pagpakita sa gitawag gratefulness. Mapasalamaton. Kabalong utanaw sa utang kabubuton. Unya, mao ni ang mahatag natong kalipay ug kadasig. Kay pag naa gani kalipay, nabi na kadasig. Hallelujah. So ang pag-ampo, pagpugas man karon unsa pa man gyoy mahimo sa pag-ampo. Ngano man ang Ginoo nagtudlo man nga mag-ampo ka, di ba? Ato ta sa Mateo kapitulo 6 menso. Usahay makapangutan ta nahibalo naman ka ang atong amahan nga langit yon sa atong mga gikinahanglan. Ang pangutana, anong mag-ampo magyapon ta? Nganong ipahibalo man nato sa iya atong mga hangyo? Ha? Mateo kapitulo 6 versikulo 5. Mateo 6 versikulo 5. Magsugod. Padulong sa 15. Dayon, iuban niya ang Filipos 4:6. Okay. Balik ko na ko ha. Mateo 6:5 hangtod sa 15. Dayon, Filipos 4:6. Atong basahon, sundan ninyo. Kung sa mag-aampo kamo, ayaw kamo panitingon sa mga maot. Kay sila, aron makita sila sa mga tao, mahigugma sa pag-ampo nga magatindog sa sulod sa mga sinaguga o diha sa mga likuanan sa kadalanan. Naipag-ampo nga pagpakitang tao lang, mo siyang binaon. Pagpakitang tao lang ang pag-ampo, binaon. Isaway na sa Ginoo. Matod pa niya, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo na sila nakadawat na sa ilang balos. Automatic, dawat na nila ilang balos, anak ka ng mga ampo na makitang tao na pag-ampo. Okay? Apan ikaw, sa mag-aampo ka, sumulod ka sa imong lawak o takpi ang pultahan. Di ba kita, ano na kita yung mga bulaton sa pag-aampo sa church? Kuya kasadaran, basta diha sa church nga pag-ampo, ang ayo, kasing kayo mag-ampo. Daghan ka itong halos mo singgit na gusto niya nga iyang pag-ampo mo labaw ang itigo. Ha? Murag magiging ba sa kapos ganay sa tingong mo pag-ampo. Gusto niya niya, murag inanaasahan. Jadi na ang uban na wala ni kuha. Makadisturbo na siya iya. Ang iyang pag-ampo, makadisturbo na ninyo siya sopan. Dahil masulabi siya siya, hindi kakagin na yun ang uwan. Kung baka tingali na sa atubangan pagkagin nun, pag-inay niya, kailangan lang po, ulit mo. Kung sa tao ba? Pero hindi ko na nang-isip ka doon ganito ko sa Pilipinas. Ako lang ganang kanaan ba nga. Dili angay nato di mo kanya. Kaya dito, magpasulabi kita sa Pilipinas. Pinahanglan po ang pagbugong sa kaugalingon.
So yun rin, madto pa sa Ginoo. Apan ikaw sa verse 6, sa mag-aampo ka, sumulod ka sa imong lawak, ug takti ang puntahan, ug mag-aampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago, ug ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magabalos kanimo. Mao ni pinakalisod, buhaton. Kanang mag-aampo bitaw kang ikaw ran isa. Nakabantay mo ani? Nga lisod kay ini buhaton? Ba? Kay ako tinuod akong kasinati ang lisod kay ni buhaton, lisod mag-ampo ang ikaw ran isa. Kay murag way nga kadungog nimo. Nga murag wa kay iksultihan. Mao na mga iso. Nya kanimang pag-ampo di ay nga ikaw ra isa dapat ang pag-ampo isipon din nimo nga naa kay kaistorya. Isipon din mo nga naa kay kaistorya, kinsa mo kaistorya? Si Ginoo Hesus. Ang Dios. Nya. Ano ba niya? Nag-ampo man ka sa tago, balusan kaniya sa dayan. Og sa imong pag-ampo, ayaw ka mo pagyamyam sa mga pamulong-pulong na walay kapuslanan, ingon sa ginahimo sa mga impil. Kay, maoy ilang pagdahom, na pagalungin gayon sila tungod sa ilang daghang sulti. Ang pagtubag sa Ginoo sa pag-ampo, ang assurance na tubagon gid sa Ginoo ang pag-ampo, dili pinagi sa daghang nga sulti. Ayaw ka mo panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga gikinahanglan bisan gani sa wala pa kamo makapangayo kaniya. Nasayod pa daw ang atong amahan sa atong mga kinahanglan bisan wala pa ta masayod. Bisan wala pa ta makasulti. Ya, pangutana ana sa Pilipos 4:6 nganong nag-ingon si Apostol Pablo na ipanibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo. Ingon pa din na ayaw kamo pagkabalang ka may tungod sa bisan unsang butang inununga sa tanang butang ipanibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo o sa pagpangamoy o parang pasalamat. Isayod naman ka, ipanibalo ka man. Pinaagi sa pag-ampo. Dapat, hindi naman ka kinanglan pa ibalo, hatag na lang dito, hatag. Dawat na lang sa dito, dawat. Pero di ay, pinaagi-agi, kaming buhi, lively ang atong relasyon sa Diyos. Kung kita, bisan nasayop na siya sa atong gitinanglan, na ato man siya amahan, nasayop na siya sa atong gitinanglan, kaya amahan din. Ang amahan, nasayop na siya gitinanglan ng sa anak. Pero bisan pa na nasayop na siya, gusto siya nga doon na tayo relasyon na buhi diya kaniya. Working relationship. Relasyon nga nagaligo, nagapamuhat. Ngunit gusto niya, di siya interesado sa lahi ang gusto niya ang atong reaksyon, ang atong relasyon sa iya. Mauna na diha sa pag-ampo, nagalihok ang mga relasyon. Doon ka sa iya, sa mga pag-ampo, ingon na siya ang atong amahan, ipahibalo na itong atong mga hangyo. Kaniya, pinagis mga pag-ampo. Unya, mubalik po dahil ta sa iya, human na ito madawat, mubalik na po ta sa iya, diha sa pagpasalamat. Mubalik na punta sa iya diya sa pagpasidungog kaniya. Mubalik na punta diya sa iya diha sa pagsimba, diya sa paglaga, diya sa pagpagamit. Kung sa diyan kalipay sa akin. Isang title na kaniyang anak. Isang entitled na ka anak niya. Correct na rin. Entitled ka, anak ka niya. Ngayon ako yung tatanya tagaan nga. Yung nata magulang, di na siya magulang ng mga mata. Pero gusto siya relasyon. Gusto siya relasyon. Mauna na kining kadasig, kining kalikon, kining tanan nga gusto nato nga mabatunan sa spiritual life nato. Importante dahil kayo ako. Napugi tayo ako. Dili tungod lang kay gusto tan mangayo, kundi gusto nato nga konektado og duol ta sa iya. Amen. Kay diha sa atong pagpangayo, diha nato mabati sa diyang muhatag siya, diya nato mabati ang pagpanggap. Diya nato mabati ang atong koneksyon sa iya. Kulipay yun kay siya muhatag sa atong pangayo, ano eh? Wala problema sa ato, kay kita, igo naman tayo dawat. Muna, walay kalipay ang atong relasyon diya sa iyo. Muna mo tayo kadasig. Pero pagka nag-istorya na ito niya, dasig na ito. Ato na ni Bantita ron. Dayon,
Ingon pa din di sana ko na padayon mga kaigsunan sa unana sa verse 15. Ano isa ta sa Mateo 25. Mateo 25. Versikulo 31. Hangtod sa 40. Mateo 25, 31 hangtod sa 40. Basa ka. Okay. Sundan ninyo. O inigabot na sa anak sa tao, buti pasabot inibalik na ni Jesus Christ sa iyang sikang kami, diha sa iyang himaya, o sa tanan mga manulunda, uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. O sa iyang atubangan, pagkatapukon ang tanang kanasuran, o iyang pagalainon ang usa kagatot, ang usa gikan sa usa. Ang mga tao, tapukon niya sa iyang atubangan, o niya iyang isegregate, iyang lainon ang mga tao gikan sa laing tao. Unsa man nga paagi sa paglain, iyang lainon sa ingon ini nga paagi. Maingon sa usa ka magbalantay sa mga hayop nga magalain sa karnero gikan sa mga kanding. Ingon ana ang iyang paagi. Okay. O ang mga karnero iyang pinigon sa iyang tuo. Samtang apan ang mga kanding ana siyang wala. O ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari ka mo. Mga dinaig sa atong amahan. Panunda ninyo ang ingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo ako nga gipakaon. Giuhaw ako og inyo ako nga gipainom. Nadumulong ako og hinangop ninyo ang pagpasaka kanako. Hubo ako og inyo ako nga gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo ako nga gidukaw. Nabilanggo ako og miadto kamo kanako. Og kaniya mitubag. Og kaniya matubag ang mga matarong nga manag-ingon, Ginoo, kanus aba kami makakita kanimo nga gigutom og amo ikaw gipakaon o giuhaw ug amo ikaw gipainom. Ug kanus aba kami makakita kanimo nga nadumuluong ug amo ikaw gipasaka ug hubo ug amo ikaw gibistihan. Ug kanus aba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo ug amo ikaw giduaw. Ug kanila motubag ang hari nga magaingon sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining atong mga igsuon gibuhat usab ninyo kini kanako. Amen. Unsa may pagtulong agya connection sa pag-ampo? Nangayo ta sa pag-ampo, nangayo request. Naglaom ang atong amahan nga atong gipangayuan nga mahimutang grateful, mahimutang mapasalamaton. Mubalik ka sa iya aron magpasalamat. Unsa may paagi nga ika-express nato ang atong pagpasalamat. Ang atong pagkamapasalamaton sa atong nadawat sa iyong pagkamahinatagon kanato. Sa iyong pagkamanunuyon kanato. Unsaon man nato pagpadayag pag-express ang atong gratefulness sa atong pagkamapasalamaton. Sa ingon ini nga paagi. Sa dihang nakakita kita nga dunay gigutom, ato sang nabati kung unsay bation sa kagutom. Sa dihang nangayo kita nga pakanon kita sa Dios. Naluoy ang Dios kanato kay nakasabot siya kung unsay bation sa gigutomon. Busa gipakaon kita niya. Sa dihang nga kita nangayo sa Dios og bisti, nasabtan niya kung unsa ang bation sa way bisti, busa gibistihan kita niya. Sa dihang nga giuhaw kita, gipainom kita niya. Gitagaan kita ni mainom, mauna nga nabati niya o nasabtan niya kanaon sa bation sa giuhaw. Ha? Sa taong nagmasakiton, nagkinahanglan og kalipay, nagkinahanglan pagdasig, iya kitang giduaw.
Ay, iya kitang gikaluyan. Dapat buhaton nato kana usab ngadto sa mga tawo nga sa samang sitwasyon na ginahanglan. Amen. Ingon ana nga paagi nga makabawas kita kaniya nga mga atong Ginoo, atong Amahan sa iyang pagkamaayo kanato. Pero asa man ni nato buhata? Kinahanglan maklaro nato ni Galacia Kapitulo 6, versikulo 10. Kay sumpay man na siya, ano'y biog 10. Versikulo 6, Kapitulo 6 sa Galacia, versikulo 9 biog 10. Kung kinahanglan dili kita man nagkataka sa pagbuhat o maayo, ang pangutana, maayo itong dibuhat ang mga tao nga naa sa tuong bahin sa harit na mao si Jesus sa pagbalik niya. Maayo ito ilang ibuhat. Ang igutom, ilang ipakaon. Ang walay balay nga kasakan, gipadayon. Ang giuhaw, gipainom. Ang walay bisti, gibistihan. Ang nagmasikiton, giduaw. Anong duawon man ang masikiton? Usay niyo yung tanga, kanang mag-duaw sa masikiton, trabaho na sa pastor. Dili! Ikaw, kapangayo ka ba? Wala, dili mo na ang pagsabot sa uban. Trabaho na sa pastor, iyara ng trabaho. Trabaho na ito na tanan. Ito pasabot ato na tanang duluhaton. Nga mangduaw ta. Dili kay isa ra ka tawo ang mangduaw. Kay tungod sa iyang posisyon, tungod sa iyang katungdanan, dili. Kay mato palagi din gratefulness, act of gratefulness. Bawo ris pastor mo bakaong sa gigutom iyara na kita tanan. Kita tanan ang buhat ani. Muna una tala ato isuon lagi kanina pa sa kitong dito isuon ato na ta. Agturata. Ayaw na maghulat kung kinsa pa diha ang imong mahimubuhat. Di ba? Pero kay kita, natuluan mo kunuhay kita na ang itudlo ka nato sa nakauna kay si pastor rin ang magbisita. Siya rin ang tuwan nito. Hindi na yung anak. Kaya hindi kini ato gitawag na private na organika niya kaugaling mo nato organisasyon niya sa kalibutan. Iya kita sa Ginoo nga pamilya. Okay? Mato pa rin kinahanglan dili kita magkatakas pagbuhat og maayo kay na sa nahigo nga panahon kita mag-aani kung kita dili magkaluya. Unsa kay ilang giani-ani? Kaning mga tawo nga niya sa tuong bahin ni Jesus sa Mateo 25, giani nila ang pagday gikan sa Amahan. Umari kamo kat, mato pa niya, umari kamo. Kamo nga mga dinay sa akong Amahan. Sapagkat inon magon nga kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usas sa mga labing gagmay niining akong igsoon gibuhat usab ninyo kini kanato. Ang gusto niya makita ka kanang akong nga gibuhat sa inyo buhatan ko ninyo sa uban. Amen. Kung pagtulunan sa pagampo isa kay mangayo man ta kabalukod tang muhatag. Amen. Di ba? Itagaan man ta muhatag kita. Okay? Verse 10. Busa, sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. So karon ato na ni maplastar. Ang application ni ini, buhaton nato ngadto sa tanang mga tao, pero naay priority. Unahon nato practice sa sakop sa panimalay sa pagtuo. Ayha nato i-extend ni atong mga dili sakop sa panimalay sa pagtuo. Dili nato balihon nga ang sakop sa panimalay sa pagtuo dili nato atimanon, nya may atong atimanon kadto ang dili sakop sa panimalay. Di ba bali na? Ang priority ang sakop sa panimalay sa pagtuo. I-extend dayon nato dito sa dili na sakop sa panimalay. Kung kaya nato ma-extend. Kung kaya natin ipalugway dito kanina. Amen? Inana. Ako ba? Ang inclination kung sa uban siguro pastor na ngayon, uban siya financial. Ngayon siya. Para sa iya. Para sa mga. para sa iya niya. Murag lisod kay ika. Muhatag ko sa uban kay. Murag kulang lang para sa imo ba? Munang inana siguro. Nga lang hindi makahatag. Ay kulang ka. Kulang. Pero meron din kulang. So inana siguro. Pero dili,
ang paghatag, dili man ni siya paghatag, naghatag ka kay sobra na. Dili man na acceptable sa Ginoo na maghatag ka kay sobra na. Ang acceptable sa iya, ang rule din sa giving is sacrificial ka na giving. Katong babaeng balo. O, ang paghatag, dawaton ka na nga hinangpunon sa Dios. Kung naghatag ka, isip sakripisyo. Importante yung tana sa imo. Imo na siya gamiton, pero sakripisyo ba? Diyon sa man niya, paghatag ang iyang kinabuhi sa ato, di sakripisyo niya ang iyang kinabuhi. Diyon sa man niya, Diyos biya siya, mahimaya ang pero di sakripisyo niya ang kinabuhi. Diha, nga naman, kaya nakaingon man ta, sige, bahinon ta kani. Nga naman, kung si ato, bahinon ta kani, na makahatag sa kita, sa samang na inahanglan ka na. Total, ang atong amahan makapangayo ng kita kaniya. Taghaan kita niya, kita niya kasakit. Pero, wala ka mo dami kung mata nga. Kaya ato, Legit naman. kukuhaan pa na ito. Legit. Kaya nga no, wala kang good na ito na batasan, nga gi-appeal na ito sa puwinta, ang paghatag. Muna, appeal man hindi wala budget na. Amen. Kung man hindi na wala budget, kaya nga ito nang daang gihuna-huna, gidaghan naman na ito daan ng itong utang. Gidaghan naman na ito daan ng itong utang. Iyawa mo na ito, gilakit daan na utang na itong kabubot o ang muhatag sa uban. Amen. Utang na itong kabubot o ang mutabang sa uban. Huwag na ito naging una-una. Ang atong utang, katulong utang itong cellphone, utang na itong TV, utang itong refrigerator, utang pa na ito din sa aking pangutang. Kada mga utang, kaya nagkaroon kayo pa utang sa itong panahon. Kung sa ato pa naman, sa ila kay minus, pero sa ato, marami na ang tentasyon sa utang. Di ba? Di nagkapolitik na ta. Di na yun ta makahatag. Kaya, huwag mo lagi na ito i-appeal mo sa plano nga. Di po ta magpalabi. Kaya kung magpalabi ta sa ato din, tanan na to ato na lang, di na kita makatabang sa uban. Di ba? So, dili na nato matuman ang kabubuton sa Ginoo. Na dili lang kaya ikatigo ratang mangayo. Ubalik po ganita, aron magpasalamat. Di ba? So, ingon ini. Gihatagan ta sa Dios, unsay ato nadawat, manghatag ko ta sa Dios. Inya, adto na yung ta sa Mateo 18. Sa Mateo 18 na ay isang bingay din ang nagiingon sa Ginoo. Mateo 18, versikulo 21 hangtod sa 35. Isang bingay sa usa ka tawo nga nakadawat og pasaylo. Usa ka tawo nakadawat og pasaylo, nakadawat og kaluoy gikaluy-an. Matod pa diha. Ha? Unya 18:21. Unya niduol si Pedro ug miingon kaniya, Ginoo, hangtod ba makapila makasala ang akong igsuon? Bato kanako og pasayloon ko siya, makapito ba? Si Jesus mitubag kaniya, wala ako mag-ingon kanimo nga makapito, kundili kapituan, kapito. I-multiply, 70 times 7, pila? Oh. 490. Dili ay 7 times nimo pasayloon ang imong igsuon nga makasala kanimo, kundili 490 times nimo siya pasayloon. 490 times tama nimo siya pasayloon. Mingon ka nga, unsa may basihan na pastor? Kung tinuig, kada tuig 490 times, kada bulan, kada semana, mga kaigsuunan, inadlaw ni. Kada adlaw. Oh. Kada adlaw ni siya. Niya unsa may basihan na ito nga kada adlaw? Kada adlaw ta mangayo. Kada adlaw sa ta mangatag. Di ba? Amen. Kada oras ta mangayo, kada oras ta mangatag. Pastor, i-appeal ko din na ato pangayo sa Ginoo nga mahimot ang hinatagon. Kung kasing-kasing. Dili man, kita may magdesisyon na muhatag kag dili. Pero usahay Di ko. na di kung di ta magpangatag, ipasangil na po nato sa Ginoo kay ngano wa ta himuang manghihatagon. Dili. Itudluan na taniya nga maghatagon. Kita na yung magdesisyon muhatag kag dili. Ang paagi niya gihatagan na taniya.
Ganun ingon man ko mga kaigsuonan nga kada adlaw ang application ani ko batag pangayo mo ni siya. Kay giingon man din sa pag-ampo sa Mateo 6, balik kanita sa Mateo 6. Adlaw-adlaw mato pa niya. Busa pag-ampo kamo sa ingon ini verse 9 pagsugod. Mateo 6:9 magsugod. Busa pag-ampo kamo sa ingon ini nga paagi amahan namo nga naa sa langit. Pagabalaan unta ang imong ngalan, paanihi ang imong ginarian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton, dinhi sa yuta mayon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw, dili matag tuig, kundi matag semana, matag bulan. Matag adlaw. Sa to pa kini nga pag-ampo, matag adlaw. Matag adlaw kang nangayo, matag adlaw kang muhatag. Unsay imong madawat nga imong pangayoon, imo sab dapat sabton ang ayan kung kamo balik ngadto sa naghatag nga imo pud nang ihatag ngadto sa nanginahanglan. Amen. Ingon pa ninyo og pasaylua kami sa atong mga sala. Ingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakasala kanang nangayo kag pasaylo hatag ko kag pasaylo. Naingon si Apostol Pedro, Ginoo, pila man kapasaylo ang akong ihatag sa akong isuon, kapito? Ingon si Jesus, wala akong naman kapito. Ang akong ingon, kapituan, kapito. 70 times 7. Pag mathematics, pag i-sibilo, pag hindi ingon yung isip-isip nga, 190. Pag hindi anak, ipag-una-una, pag hindi nga, pila ba ka rin? Result, pag hindi niya siya una-una, pila ang result sa 70 times 7. Di ba? Nya kita mo, muna kita. Di ba? So, walay at kamindot sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Amen. Oh, okay, padayon na to. Ato, mubalik ka sa Mateo 18. Mateo 18. Karong mahuman na to. Isa lagi niya ikasabsit. Kanyo lagi. 23. Busa ang gingarian sa langit sama sa usa ka hari nga buot magahusay sa mga bayranan kaniya sa iyang mga lipon. Ang gingarian sa langit nga maoy mga mulupyo ta sa gingarian. Kita mga citizens kita sa gingarian sa langit, di ba? Mulupyo kita kay nagpumunta sa Ginoo, mo nagitudlo sa kasulatan. So ang gingarian nga diin atong tibuy-an nga kita mga mulupyo inunan ni daw ang iyang system nga gisunod. Kung may utag justisya, mao ni ang hustisya sa gingarian sa langit. Yung kakahaman ng hustisya, inani ang hustisya. Busa ang gingarian sa langit sama sa usa ka hari nga buot magahusay sa mga bayranan kaniya sa iyang mga ulipon. Naay mga ulipon ang hari sa gingarian, kitsa gingari si Hesus, ang Dios. Og sa iyang gingarian, ang iyang mga ulipon mao kita. Kunya aduna siya pagahimuon nga husay, tali ka natuntanan. Karon, matod pa ni sa verse 24, sa pagsugod niya sa husay, gipaatubang niya ang usa ka tawo nakautang kaniya sa 10,000 katalanton. 10,000 kataling sa inyong utang. Ipaatubang na. Doon indaw ng utangan. Og sanglit dili man siya makabayad, ang iyang agalo nagsugo nga ibaligya siya. Ibaligya kani tawana. Og ang tanang iyang gihutan aron kabayran ang utang. Ha? Og sanglit dili man siya makabayad, ang iyang agalo nagsugo nga ibaligya siya uban ang iyang asawa ug mga anak ug ang tanang iyang gihutan aron kabayran ang utang. Ito ana nakasala. Busa damay na iyang asawa apil iyang anak ibaligya na tanan apil ang tanan nila gihutan para makabayad sa utang. Intaon ang tao. Ang ulipon minapa og kaniya nagpakiluoy siya nga ingon, Senyor, ang anangana una ako og pagabayaran ko ra ikaw sa tanan. Og ang agalon sa maong ulipon naluoy kaniya og iyang gibuhian siya og gipasaylo ang utang niya. Gibuhian na lang sa agalon kay pasaylo sa utang, bisag mihangyo nga dili apikihon mabayad ra pero nakita niya nga bisag miingon nga mobayad dili gyapon makabayad, di na lang pabayron, i-release na lang. Di na lang pabayron, libre na. Pasaylo ko na. Lipay. Ikaw rin pasayloon sa utang, di ka ba maglipay? Hindi. Lipay ko, uy.
nakautang ko, unya, dako pagod kayo, 10,000 talents. Ang utang, mo na ilang currency na gigamit. So, sa ilan ang pinulungan. Butang ka na lang sa ato, 10,000 pesos para simple nasakto. Okay? O, ang agalon sa mga ulipon na luoy kaniya o iyang gibuhian siya o gipasaylo ang utang niya. Kung sa may nadawat aning dawana, nakadawat siya kaluoy, nakadawat sa siya pasaylo, karon nilakaw siya nga nadawat nadala niya ang maong kalipay kay gikaluyan siya o gipasaylo siya. Karon apan ang maong ulipon sa iyang paghigula nakasugat usa sa iyang mga kaulipon nga nakautang kaniya usa ka gatos ka dinaryo og sa nakuptan niya siya sa liog ituok siya niya nga nagingon bayri ako sa imong utang. Hindi na wala kani pag-ampo. Dako kay kini nga pagtulunan kanato sa pag-ampo si kita pag-ampo si kita pag-ampo si kita pangayo sa Ginoo. Pero di ay doon na kita'y obligasyon nga dapat dili na kita mangayo o mudawat ubalik kita aron magpakita nga mapasalamaton kita sa iyang pagkamahinatado. Hallelujah. Sa iyang pagkamahinatado. Karon, ngayon isa, nakadawat di pasaylo lang bago ikaluyan. Di pasaylo sa nagulog kalimbo nga utang. Paggawas, nakakita sa nakautang sa iyang wa mga hinulo. Namugos man na malirang dito. Huwag magani siya tumuka dito. Di ba? Pero kini sambingay manggod sa usa ka ulipon nga dili makinasayloon. Nga kini nga ulipon posible nga matong na nato kung di kita magbantay. Kung di kita magmatngon sa atong pagtuo, pag kinabuhi sa pagtuo, mahimo, usa ka nato, mahimo ni nga gipasaylo kita sa Ginoo, pero kung doon ay makasala bato ka na to, manuok na kita. Ha? Ngayon pa din busa ang iyang masig kaulipon mihapa kaniya og nagpatiluoy nga nagingon. Ang ana una intawon ako pagbayaran ko na ikaw apan wala siya masugot. Kisa masugot bisag ginangyo. Ay siya masugot. Apan wala siya musugot og nilakaw og iyang gipabilanggo kini hangtod nga makabayad sa utang. Gusto gyud nako ka mabilanggo ka. Aron mapakayran mo imong utang. Suko sa kayo. Og ang iyang mga masig kaulipon sa pagkakita nila sa nahitabo na subo pagkayo. Ang nakasaksi na subo. Ganon, unsa na ilang ikasubo? Ano o hindi ako natong tao nga masig kaulipon nga iyang kabilanggo. Ngayon na nini. O nangadto sila sa ilang agalon o ilang gisuginlan siya sa tanang nahitabo. Di pahibalo kini ngadto sa agalon. Busa ang maong ulipon di pa atubang, di pa balik, ingon pa niya. Dire, di pa atubang sa iyang agalon ug giignan siya niya. Ikaw, dautan nga ulipon, di pa saylo ko ikaw sa tanan mong utang kay nagpakiluoy man ikaw kanako. Dili ba usab unta maluoy ikaw sa imong masig kaulipon, maingon nga gikaluyan ko man ikaw. So nakadawat ka man kaluoy. Sa imong ato. Luoy kasab sa tao sama kami mong ginanglan sa kaluoy. Ikaw sa panahon nga ikaw nakinahanglan sa kaluoy, ikaluyan ko ikaw. Nangayok ka, ikaluyan ko ikaw. Dili ba angay ra usab na unta ikaw mag pakita usab ng anak ngadto sa tao nga nanginahanglan sa imong kaluoy. Pero kay dautan ka man, mao na nga wala nimo gini mabuhat. Dili ba usab unta maluoy ikaw sa imong masig kaulipon maingon nga kaluyan mo usab kuman ikaw? Og sa kasuko gitunggian siya sa iyang agalon ngadto sa mga magsasakit hangtod makabayad siya sa iyang tanang utang.
Ingon usab ni ana ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langit nun. Kung ang matag sa kaninyo dili sa kinasingkasing magapasaylo sa kaninyo. Sahid daw ako, makareklama ko sa kinabuhi na kanang mga pagkatos, pero kakaabuhan din na kung unsa ka mag-antos ang Ginoo na. Unang pakailan ako, ano ba? Reklamo ako, dapat mag-antos lang din ako. Kaya ang Ginoo, ka-antos ko yun. Kaya sige na kita ko bangay sa Ginoo, gawin ko, antosan ko Ginoo, hangtod kini matapos ang tanang tabangan ko. Di pa doon na akong ka-perfect ang akong kinabuhi, kaloy, di ko Ginoo na makapotra na ako na. Hallelujah! Mauni ang hostisya sa ato Ginoo. Diha sa pag-ampo nato makatlagan na kahibalo. Kay mag-ampo ka, mangayo man ta. Pero dili lang dahil ang pag-ampo pagtulunan lang sa pagpangayo. Ang pag-ampo pagtulunan sa hostisya usab sa Dios. Mangayo ka, ihatagan ka, hatag ka sa kay tangis kaayo paminawon ug sination. Nga nakadawat ka o kadto bitong iuhaw ka o gitagaan kag tubig kung natagbaw ang imong kauhaw. Kunya sa diha sang dunay giuhaw niya imo sa siyang tagaag tubig kunya mahupay sa iyang kauhaw. Tungod sa nasabda nimo nga sa makausap sa akong kinabuhi gibati nako ang kauhaw. Og sa diha nga nangayo akong tubig nakainom ako og nahupay ang akong kauhaw. Nasabtan ko ang ibati ining tawhana nga giuhaw karon. Doon na ako'y kapasidad na muhatag kanyang tubig. Tagkaan ko siya aron usab mahupay ang iyang pag-antos sa iyang kauhaw ug malipay siya. Tangis kaayo sination sa kinabuhi na ingon ni ana ang atong masabtan sa hustisya sa Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah! Mao di ay na nga nag-ingon ang Ginoo makatagi ninyo ang mga hayop kaninyo. Kaya kita mo ingon ng tanga na may pangayo ng balik pa lang ng sa sigarilyo. Hinumdumi nga sa imong kinabuhi wala ka na interviewa sa Ginoo mangayo ka asa pa nimo gastuha. Ipalit din nimo kaniya to sa CD nga piloted. Pero gitagaan ka pala gyapon sa Ginoo kwarta. Di ba? Hinumdumi nga atong panahon na ngay kasi Ginoo wala ka na igna sa Ginoo sa may tanaw nimo sini gitanaw din nimo sini gitagaan ka pala gyapon sa Ginoo kwarta. Pero kita mingon ba ta asa ba ka inyo gamita kasi ganito na ni sa dimano. Ipabati na kaniya ang maayo. Gawas kon mo